Ito sabi. Ito ang sabi ni Representative Paulo Ortega. Ito sabi niya ha. If these reports are accurate, it is deeply concerning that the Vice President chose leisure over fulfilling her official constitutional duties to the nation. The budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability in the use of public funds. The budget of the OVP is not just numbers. It represents the people's money. The Vice President should be present to answer questions and justify the allocations, especially since her office plays a significant role in national governance. Kumusta naman? Ayun ang Vice President ng mga DD shits nag-swimming sa beach. Kumusta ang swimming? Sandali, ano pa tayong iba? Sandali. Hindi pwedeng yan lang. Asa na yun? Habang pinagtatanggol ng mga tao niya yung budget nila, asa na yun? Siya, nasa beach. Ilang araw sa beach. Nako talaga. Ang sakit sa bangs. Ang sakit. Kinakaya nyo pa ba to? Talagang pinapakita ni VP Sara na wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kahit ano pang sabihin nyo. Basta siya ayahay lang. Pa-swimming lang. Habang yung mga tao niya, hirap na hirap i-depend yung budget nila. Ito. Ay, nako. Office of the Vice President. Honorable Zia Alonto Adjong. Dear Representative Adjong, the Office of the Vice President acknowledged the receipt of your letter of even date requesting a meeting discussed to propose budget of the office for fiscal year 2025. As communicated to the Speaker of the House of Representatives and the Chair of Committee on Appropriations, the OVP has duly submitted all the requirement documents as comprehension, overview, or proposals. It was presented during the presentations of on 27 August 2024. In consideration of the foregoing, the OVP leaves the deliberation of our budget proposed in plenary ba? Entirely to the pleasure of the House of Representatives. Wala na siyang pakialam. Hindi na siya magko-comment. Bahala na lang po. Bahala na po mag-decide ang Kongreso sa mga approved na budget ng OVP. Paano na tayo niyan? Wala nang pakialam. Nagkalagwas na. Ngayong araw rin siya bumalik sa sa opisina kung kailan yung house deliberation kanina ng budget. Wala na siyang inabutan. Nagpaka-relax lang. Hot topic siya ngayon na mas inuuna ni VP Sara ang magpakasaya kesa i-depend ng budget ng opisina niya. Wala na siyang pakialam, guys. Wala na. Bahala, do or die na to si VP Sara. Sabi, sirang-sira na ako. Ano pa ba gagawin ko? Mag-relax na lang ako. Yan ang gusto maging presidente ng mga DD shit sa 2028. Sabi ni Elderberto, Sir, idol ko si Kibbs. Maraming chicks na titikman. Uy! Kalma! Mga bata rin yung tinitikman. Mahirap na, Elderberto. Baka madamay ka dyan. Kalma. Natawa ko dun. Sandali, meron pa. Sandali, hindi ko maalap yung mga kalagwas na ni VP Sara.
Sandali. Ito. Maganda to. Ito sabi, oh. Lakwat, Lakwat Sara strikes again. Uy, ganda nun, oh. Ang galing nag-caption nun, eh. Lakwat Sara. Ang galing. Ang gandeng. Mahutak. Simple pero tumatama. Isang karangalan po makapag-picture sa'yo, Vice President Inday Sara Duterte in Calaguas Island. Welcome po, enjoy. Nung 21 po ito, ayon sa caption ng isang massage therapy sa kanyang Facebook post. Na-booking na tayo dyan. May tattoo. Ang ganda pa ng tattoo ni BP Sara, oh. Kalmado talaga si BP, ah. Walang pake sa mga nangyayari. Sabi ni BP Sara, bahala kayo dyan. Basta ako tatakbo akong presidente. Tanong kung manalo ka. Ang talog kung manalo ka. Tingin nyo, mananalo ba? Ano to? Andali, merong... yung ano to? Andali. Ito. Calaguas. Sana all nasa Calaguas. Nagchichiling. Dito tayo. Ulit. Ang hinahanap ng mga mambabata sa plenary ng House of Representatives, si Vice hinahanap ang Vice President ng Pilipinas. Hinahanap. Akala namin busy nagtatrabaho. Ayun pala, busy magpa-picture sa beach. Ay, Diyos ko. Kung ano-anong sinasabi nyo kay PBBM, ha? Na puro party-party. Ano na naman sasabihin dito kay BP Sara? Ano ang mga leaderships? Ano naman pagtatanggol nyo dito? Magsalita kayo. President Sara Duterte, napag-alaman naman ng agenda na namasyal siya nitong weekend sa Calaguas. Yan tayo. May importanteng lakad, mas pinili yung relaxing Island sa Camarines Norte. Getaway ba, BP? Ng politico.com.ph. Dumiretso si VP para sa Calaguas pagkatapos ng kontrobersyal na pagbisita niya kay dating VP Leni Robredo. Makatapos pa lang pumunta sa bahay ni Leni, na wala naman daw pala si Leni doon, diretso na pala sa Calaguas. Nagpahinga na. Napagod ang Vice President nyo. Maraming ginagawa kasi yan, kaya napapagod yan. Sa sobrang dami ng ginagawa niyan, kahit ang pagsagot sa issue niya, hindi niya masagot na. Yung pala nag-relax lang. Noong Biyernes sa Naga at pagdalo nga sa kapistahan ng Peña Francia. Nagstay umano si VP Sara sa Calaguas hanggang kahapon, September 20. Paano na naman ito dedepensa ng mga DD shits? Ito at umalis din kanina. Sa exclusive na larawang nakuha ng politiko, kasama ni VP ang 6 na tao. Noong September 11, sumulat si VP Sara sa sponsor ng budget ng kanyang opisina na si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na pinauubayan na sa Kamara ang proposed budget ng kanyang... Pinauubayan na talaga sa Kamara. Wala na siyang pakialam. Bigyan niya ako, hindi. Bahala kayo. Yun ang ni VP Sara. Wala na siyang pakialam sa mga nagtatrabaho sa kanya. Basta si VP Sara, masayang nagbabakasyon. Kahit wala na budget, basta siya may pera. Yung mga kasama niya, hindi na magsasweldo. Walang pakialam mo. Paano pala naging presidente yan? Ano na tayo? Niyang opisina. Matatanda ang tinapyasan ng Kamara ng mahigit sa kalahati ang proposed 2 billion peso budget nito para sa 2025 at mahigit 700 million na lamang ang natira. Kasunod ito ng nangyaring iringan sa pagitan ng mga mambabatas at ng Vice Presidente sa mga naunang deliberation ng budget. Paano tayo niyan? Ano na tayo niyan? Wala na. Wala nang pag-asang Vice President nyo. Tutuloy pa rin kayo? Gagawin nyo pa yung presidente? Isip-isip din na.
Ito pa. Sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan na halos namuti na ang mga mata ng mga kongresista kakahintay kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa talakayan sa budget ng Office of the Vice President na itinakda ngayong Lunes, September 23. Hanggang ngayon po ay hinihinay po namin sa araw na ito at sana po ay huwag kaligtaan ang pagkakataon na talakayin ng kanyang budget. Sabi ni Libmanan sa ginanap na pulong balitaan sa Kamara. Anya, laking gulat ng mga mambabatas nang kumala sa social media ang larawan ni VP Sara habang namamasyal di umano sa Calaguas Island, Camarines Norte. Nitong weekend, sinabi rin ng kampo ni VP Sara na nakipagkita ito kay former Vice President Leni Robredo Sanaga bago siya nakibahagi sa pista ng Peña Francia. Dinelay na muna namin ang budget deliberation ng kaunti sa pag-asang darating siya. Dagdag ni Libmanan. Diyos ko. Representative Libanan kay VP Sara, where na you? Waiting pa rin kami. Nagtatanong po kami, nasaan ang ating Vice President? Kasi kanina pa nakaschedule po ng 10 o'clock ng umaga at walang magandang explanation, sabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan. Wala naman talaga. Hindi talaga. Kung inuuna ng Vice President ng mga DD shits ang pagkakalma, yung pagre-relax, get away saan? Sa issue mo? Ayaw mo sagutin? Nagpaka-stress free yung Vice President. Na stress siguro nai-stress ka rin napag-ahalatang nai-stress ng spoiled Vice President natin. Sabi ni Rosalito Kwai Kong, Sir PJ reacts, hindi mananalo itong si Lakwat Sara sa pagpresidente sa 2028 national election. Hindi ko iboboto kasama ang aking pamilya itong si Lakwat Sara. Oy, maraming salamat Rosalito. Buti naman hindi mo iboboto yan. Walang mangyayari sa atin. Ito pa lang, Vice President pa lang, budget pa lang, hindi na madepensahan. Kumbaga bumigay na. Bahala na daw kung anong gagawin sa budget. Kung bibigyan o hindi. Walang depensa. Yan ang magiging presidente ng Pilipinas sa 2028. Naku! Ekes! Ngayon pa lang, ekes na po. Kasi kung ganitong issue pa lang hindi na niya masagot, paano pag naging presidente at maraming issue pa na mas malala ang lumabas? Paano? Wala. Tatakas ulit. Aalis ulit ng bansa. Mag-Taylor Swift. Ay, naku talaga. Wala talaga mangyayari ba? Asan pa yon? Ay, naku. Wala na mangyayari dito. Masyado nang naging kampante ang Vice President natin na maniniwala sa kanya mga DD shits hanggang sa dulo. Pagpatuloy niya ang pagbabakasyon niya, unti-unti silang mababawasan. Sigurado yan. Pag inuna niya ang mga ganitong bagay kaysa sa pagsagot sa mga issue, wala mangyayari. Ano na to? Tawag dyan, goodbye na. Sandali, ito pa. Meron akong